May impormasyong patay na raw ang isa sa mga Maute brother matapos tamaan sa opensiba ng militar ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Samantala handa raw si Pangulong Rodrigo Duterte na sumunod sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay naman ng legalidad ng martial law sa Mindanao. Live mula sa Cotabato City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, posibleng patay na raw yung isa sa dalawang Maute brothers ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Base raw yan sa impormasyon na galing mismo sa mga residente sa Marawi ang Pangulo. Kung sasabihin daw ng Korte Suprema na illegal or unconstitutional ang martial law ay susundin daw niya ito. Posibleng patay na raw ang isa sa mga Maute brother na kasamang umatake sa Marawi City. Ito raw ang natanggap na impormasyon mula sa mga sibilyan ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Tinamaan daw sa opensiba ng militar ang isa sa mga Maute brother. Conflicting reports Ang sabi nandiyan pa, ang sabi namatay yung isa, but we have to ang siguro maklear natin lahat yan, makita natin kung ano nangyari. Habang patuloy ang bakbakan kanina, inihain na sa korte ang ika-4 at ika-5 petisyon kontra martial law sa Mindanao. Susundin daw ni Pangulong Duterte anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa legalidad ng martial law. Ito ang sinabi ng Pangulo sa ambush interview matapos ang kanyang pagbisita sa mga sundalo ng 6th Water Brigade sa Sultan Kudarat. Kung ipawalang bisa raw ito ng korte, sasabihin niya sa mga sundalo na wala ng martial law. Pero sagot daw ng Korte Suprema kung manalasang muli ang ISIS. Pero naniniwala ang Pangulo na makikita ng mga maestrado ng Korte Suprema ang sitwasyon sa Marawi at kung bakit kailangan ng martial law. Pag sabi na sa report na okay, hindi okay, withdraw tayo. Sabi ko sa mga sundalo, withdraw tayo. Kasi sabi ng Supreme Court na kung magbalik yung mga ISIS doon, bahala ng Supreme Court dyan mag-appreciate. Hindi naman matiyak ng Pangulo kung kailan matatapos ang operasyon sa Marawi. Pero ang tiyak daw, tapos o hindi ang operasyon ay tataas ang watawat ng Pilipinas doon sa Lunes, araw ng ating kalayaan. Kailangan erase ang flag. Lahat lang, hindi lang Marawi. Jessica, kinansela na ng Pangulo yung tradisyonal na Vandenur na ginagawa taon-taon tuwing Independence Day sa Palasyo. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Undersecretary Ernesto Abella, ay mas gusto raw ng Pangulo na pagtuunan ng pansin ang problema sa Mindanao sa araw na yon. Jessica. Joseph, nung binanggit ba ng Pangulo na susundin niya kung ano man ang maging pasya ng Supreme Court dito sa idineklara niyang martial law sa Mindanao, was he saying it matter-of-factly or medyo parang may konting iritasyon at medyo challenging ba? Kasi sinabi rin niya, sinabi niya rerespetuhin niya, pero sinabi rin niya na in the same breath ba yun, na sinabi rin niya, pero kung may mangyari pa, sagot na ng Supreme Court. So, how would you interpret yung tenor o yung temperament ng pagsabi ni Pangulong Duterte sa mga sinabi niyang yon on martial law? Was it a challenge or matter-of-factly? He said that matter-of-factly, no? In fact, if not, medyo nonchalant na sinabi niya. Remember that the President is as an attorney, abogado rin yan. So talaga may deference din sa Supreme Court. Yung sinabi niya na bahala na yung Korte Suprema doon sa threat na posibleng binibigay nitong ISIS, that's only to say na sana ay makita ng Korte Suprema yung basis niya while he did have to declare martial law sa Mindanao. So umaasa siya na okay, may mga petitions but pag umandar na yung oral arguments starting Tuesday, I think June 13, ay makikita ng Korte Suprema kung ano yung basehan kung bakit siya nagdeklara ng martial law sa Mindanao, Jessica. Curiously, Joseph, itong mga yung unang lumabas na video nung Maute at Hapilon meeting, no, yung medyo maliwanag, sinabi na yun pala ipinakita rin sa mga senador noong bago sila magbotohan kung pabor sila dito sa deklarasyon ng martial law ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Do you think tinime din ito for the deliberations ng Supreme Court or kasi nga nakuha rin pala ng militar ito noon pa, no? May 23 pa. Do you think may connection ito doon sa magiging pasya ng Supreme Court? We haven't seen, Jessica, no, yung kasi ang nangyayari pag may mga oral arguments, nagde-delineate ng mga issues
constitutional issues ng Korte Suprema because it is not a trier of fact. So yung kung may mga ebidensya, halimbawa na mga ganyan na ebidensya ng kunyari na paglalatag di umano ng grupo nitong Sisnulan Hapilon ng plano to take over Marawi, we don't know if the justices of the Supreme Court will call on that kind of evidence kasi they will have to stick on the constitutional issues. Meron, although, kumaga, pag-iisipan ng Korte Suprema, pagkadebatehan doon, kung sinunod ba yung mga requirements under the Constitution, kung ano yung basis for declaring martial law. So, on that aspect, we don't know if that will be called as an evidence. Kanina, ang kausap natin tong si Defense Secretary Delfin Lorenzana, mabanggit lang natin, no? Na talagang ang tinitingnan nila ngayong solusyon, moving forward, ay strengthen yung barangay system natin kasi mukhang ang nagkulang daw ay doon sa pagmamonitor ng mga taong pumapasok doon sa Marawi dahil doon sa nasurpresa nga sila sa dami ng mga tao and yung support doon sa Maute, not discounting the fact na may mga pera na umiikot na posible naging factor para makakuha ng mga supporters itong Maute ISIS, Jessica. Okay, sa binanggit mo, no, hindi kaya itong yung mga lumalabas ngayon, would the government is hoping, no, na makatulong ito sa pag-appreciate ng mga justices ng Supreme Court dun sa merits of the case, more than yung kung nasunod ba yung procedure o yung tamang protocol or process bago nagdeklara ng martial law ang Pangulo sa Mindanao. Joseph? In the past speeches, Jessica, no, kung mapapansin natin, na si Presidente talagang paulit-ulit yung sinasabi niya, yung rebellion, yung definition niya ng rebellion, na may grupo na who wanted to take over, at least Marawi, no? That's why he used that as a justification to declare martial law. That is the President communicating already to the Supreme Court. Kasi may mga petitions nga against it. Kasi ang sinasabi ng mga petitioners, yung ganong klaseng plano or yung ganong insidente sa Marawi does not qualify as an invasion because it's not a foreign power. Ang sinasabi naman ng Presidente, may mga may mga foreign terrorists, yung ISIS. No, rebellion ba to? Ang sinasabi ni Presidente, yes, because they want to take over the government, at least in Marawi. So, hindi naman nagtatago si Presidente at sinasabi niya, communicating indirectly to the Supreme Court, no, by way of his speeches, yung basis niya. So we will know. I think they set it for 3 days na straight na oral arguments, 13, 14, 15. And mukhang maririnig pa rin natin yung mga statement ng Palasyo why it was necessary to declare martial law on the dun sa ginagawang basehan ng ating Pangulo, Jessica. Itong reaction ng Pangulo is in contrast dun sinabi ng Speaker ng House of Representatives na he will defy, no? Pupunitin daw niya yung magiging desisyon ng Supreme Court kung hindi ito pabor dun sa naging deklarasyon ng martial law ng Pangulo. Joseph. Joseph? Okay, naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Joseph Morong mula sa Cotabato. Isang tip ang natanggap ng News 5 na patay na ang isa sa mga leader ng Maute Group na si Omar Khayyam Maute. Ang sinasabing emir naman ng ISIS sa Pilipinas na si Isninon Hapilon, tuloy pa rin daw sa pakikipaglaban kasama ang 70 foreign fighters. Umaaksyon si Kim Sor. Mayat-maya ang airstrike na ginawa ng militar sa mga natitirang lugar na pinagkukutaan ng Maute Group sa Marawi City. Sa drone video na ito, makikitang nasusunog pa ang ilang istruktura sa barangay Banggulo na sinasabing stronghold din ng Maute. Our soldiers, our military forces continue to gain more foothold into the inner areas of the city. Enemy resistance dwindling by the day, clearing areas by sector progressing positively.
Kwento ng isang sundalo, napasok na nila ang mga lugar na pinagkukutaan ng mga terorista, partikular sa Barangay Mapandi. Pero di raw madali ang laban dahil sa mga istruktura na pinopostehan ng mga terorista. May diskarte rin daw kasi ang mga ito kaya't mabilis na nakakalipat ng pwesto. Yung mga dingding ng bahay, binubutas nila. So yung from one building to another building, nakakalusot sila. So yun yung ginagamit nila na pagmamaneuver. As I said earlier, kung wala sila dyan, di sila dependent dyan sa building na yun. Nauna nang napabalitang wala na sa Marawi ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Pero ayon sa source ng News 5, bumalik siya sa syudad kasama ang 70 pang foreign fighters na armado ng caliber 50 at iba pang matataas na kalibre ng baril para mag-reinforce sa mga kasama. Nakikipaglaban din daw ang anak ni Hapilon na si Abdullah at leader ng Maute Group na si Abdullah Maute. 4 hanggang 5 katao raw ang hatian ng mga terorista kada grupo. 2 rito ang nag-ooperate ng caliber 50, habang M16 rifle naman ang hawak ng iba. Kasabay niyan, pumutok rin ang balita na patay ng isa pang leader ng Maute Group na si Omar Khayyam Maute. Sa gitna naman ng bakbakan, nasawi ang isang 15 taong gulang na batang lalaki na kinilalang si Abdillah Masid matapos tamaan ng bala ng sniper sa ulo. Sumasamba sa moske ang biktima kaninang alas 12 ng tanghali nang mahagip ng bala. Sa mga terorista, kung hindi dahil sa kanila, hindi ito mangyayari sa kapatid ko. Mula Marawi City, umaaksyon. Kay Imson, News 5. Gusto umanong makausap ng ina ng Maute brothers na nasa likod ng pag-atake sa Marawi City si Pangulong Duterte. Pero para sa Pangulo, lipas na ang panahon ng pag-uusap lalo't marami na ang mga tropa ng gobyerno na nasawi sa bakbakan. Narito ang unang balita ni Ian Cruz. Mismong si Pangulong Duterte na ang nagbunyag, nais siyang makausap ng nanay ng Maute brothers na sinasabing leader ng pag-atake sa Marawi City. Yung nanay ni Maute, sabi ko, no, I will not talk anymore kasi marami na ang sundalo ko namatay. Marami na ang pulis ko namatay. Huwag mo akong bulahin dyan, usap-usap na yan. Not anymore. Pagkatapos dyan, mag-usap tayo. Right after, pag naubos sila na dyan, then I will talk to the new generation. Ito ang sinabi ng Pangulo sa harap ng mga sundalo ng 1st Mechanized Infantry Brigade sa Camp Leono dito sa Tacurong City. Matapos madakis si Kayamora Maute at ikalawang asawa nito sa checkpoint sa Davao City. Patuloy pa rin nakakalaya ang ina ng Maute brothers na si Farhana. Wala ring impormasyon ukol dito ang AFP. I'm not privy to that. Probably may mga feelers na nakarating kay Presidente. So it is entirely up to the President kung i-entertain niya. Hindi naman sinabi ng AFP kung ano na ang mga hawak nilang impormasyon mula sa naaresto si Kayamora, pero may bilin daw sa kanila ang Pangulo. Prosecute Kayamora Maute because he is principally involved in this particular rebellion. Ang tawagan namin dyan, siya yung the godfather, the provider of funds. Dahil sa pag-atake ng Maute sa Marawi, matatala sa kasaysayan ang pagdedeklara ni Duterte ng martial law sa Mindanao dahil sa terorismo. Pero sabi ng Pangulo, hindi niya raw ito gusto. At hindi maganda yan para sa akin because I would have wanted really peace for my country. Ayaw kong pumatay ng Pilipino at nasasaktan ako every time a Filipino is killed, whether he's an NPA, whether he's a Maguindanao, Maranao, kasi kung maaari lang, mag-usap lang sana. Muling tiniyak ng Pangulo sa mga sundalo, sagot niya ang mga ito ngayong umiiral sa kasama ang tinamaan ng ligaw na bala. At sa unang pagkakataon naman, inamin ng AFP na teroristang ISIS ang kasama ng Maute na umatake sa Marawi. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa lumipas na 24 oras, nakabaon pa rin sa kanang hita ni Marjun ang isang ligaw na bala. Kahapon, habang sunod-sunod ang laglag ng bomba ng militar sa sentro ng Marawi kung saan nagkukubli ang Maute Group, tinamaan ang nagtatagong si Marjun. Bigla lang pumutok yung
Yung dito ko, akala ko dito yung tumama. Tinignan ko, nagtulo mo yung dugo. Tapos pag tayo ko na, collapse pa nga ako. Kaya nagpasya ang grupo niya na isugal na ang buhay para makalayo. Habang sinusuyod ang sentro ng Marawi, nakapanlulumo raw ang kanyang mga nakita. Nakalatag sila kay hindi ba sila nakuha doon? Yung iba, wala na, kinain na ng mga ulod. Sobrang baho. Mauti siguro. Kaya naka-uniform pa sila na yung mga uniform lang na itim. Ayon sa Crisis Management Committee, lampas 200 survivors ang na-rescue ngayong araw. Marami pa ang naghihintay na masagip. Sa patuloy pa ring opensiba ng militar, walang tigil ang pag-engage ng mga Maute sniper. Nakakonvoy ang aming team sa mga tangke ng Army nang pigilan kami ng isang squad para kumubli. Ilang saglit daw kasi bago dumaan doon ang convoy. Pumilantik sa kaharap na gusali ang hinihinalang bala ng sniper. Meron pumutok kanina, dyan lang yung bala. Saan po tumama? Dyan tumama yung bala. Diyan lang, pagtawid mo kalsada. Narinig din lang doon. Sa puntong ito, sunod-sunod na ang pagsabog ng kanyon at bomba. Sa press conference ng Western Mindanao Command, sinabi ng AFP na malaking tanong kung paano nakapasok ang mga dayuhang terorista bago pumutok ang gulo. Tingin nila, dahan-dahang nakapaghanda ang kalaban dahil may mga kamag-anak at taga-suporta. This is an organized rebellion using Marawi as their territory. And they use the Tabligh Convention from May 18 to 20 to get inside. Hindi bababa sa 10 hanggang 15 naman ang hawak ng militar at pulis na nahuli sa Mapandi, Marawi. Sa inilunsad namang recovery operation, nabawi ng PNP SAF ang V-150 Commando o fire support vehicle nito na naipit sa bakbakan. Ito raw ang sasakyang unang dineploy para i-secure ang Kapitolyo pero hinarang ng Maute. Sa gitna naman ng dumaraming evacuee, namigay ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa mga evacuation center sa Pantar, Lanao del Norte at Taguluan, Misamis Oriental. Mula rito sa Marawi City, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.